Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Magandang oras po sa inyo. Ngayon po ay meron po akong ipapakita sa inyong mutya ng kamuting kahoy na aking natuklasan sa aming tanim. Dahil tag-ulan ngayon ay nanguha kami ng seedling ng kamuting kahoy para itanim namin para hindi siya mamatay. Kasi pag itanim mo yan na tag-init na hindi basa po yung lupa ay hindi madaling mabuhay po yung kanyang tinatawag na seedling o paklang. Pero bago ko sisimulan ang aking pagkakuha nito ay huwag makalimot yung baguhan po na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi po kayong maka-update sa susunod kong mga video. Ito po ang aking mutya ng kamuting kahoy na aking natuklasan kahapon. At ito po ay isang natuklasan ko na nakita ko po yan sa loob ng kanyang subok na mayroon po siyang bato. Dahil nga ang pagkuha kasi ng seedling o similya ng kamuting kahoy ay putol-putulin mo muna yan, mga kalahating dangaw, para yan po ay itanim sa lupa. Ngayon po, yung pagputol ko ay nagtataka ako bakit po yung kanyang loob ay para siyang may biyak sa ilalim ng kanyang katawan. Kaya tiningnan kong mabuti at yun, nakikita ko po yung kanyang loob dahil nga nag-leaking. Nag-leaking po yung paklang o kanyang puno. Kaya sinuri kong mabuti at tiningnan kong mabuti. Ayun, pagkakita ko ay mayroon po siyang mutya na nakabaon sa ilalim ng kanyang subok. Kaya tiningnan ko, ito po yung kanyang hitsura. Ganyan po. Nag-leaking po yan. Ayan, nag-leaking. May leaking kasi siya. Kaya mataas po yan. Abot siya mga 2 dangaw. O 2 dangaw. Nag-leaking siya. Kaya sinilip kong mabuti kung ano ang dahilan bakit nag-leaking. Kaya yun, tiningnan kong mabuti at yun, pagkakita ko sa loob, pinutol ko tapos biniya ko agad kasi hindi ko lang nabidyohan kanina. Kanina hindi ko nabidyohan. Kahapon ko pa ito nakita pero ngayon pinuto-puto ko, minaliit-liit ko kasi itanim ko ngayon kasi hunasan. Kapag hunasan kasi yung dagat na maliit yung tubig, yan po ang oras na itanim namin. At timing din na umuulan kagabi. Kaya ngayon ko lang natuklasan pero kahapon ko ito nakita pero hindi ko lang sinuri kung ano ang dahilan na nag-leaking siya. Kaya ngayon tinitingnan ko, pag putol ko dito na minamaliit ko, bigla siyang nabiyak. Kaya minumustra ko lang kung ano ang itsura sa kanyang pagkakuha ko. Ngayon i-open natin kung ano ang kanyang hitsura. Leaking kasi ito daan. Ayan o. Ayan pong itsura niya sa loob. At meron siyang subok. Kanina, dikitan yan sila kanina ganyan. Kaya minumustra ko na lang ito para maintindihan ninyo kung paano ko siya natuklasan. Ganyan po ang kanyang hitsura. Meron siyang laman na mutya. Ayan po yung mutya na laman. Ayan. Ngayon huwad natin. Dumikit kasi yan siya dahil nature po yan. Diyan siya galing sa loob. At yun po ang itsura ng kanyang mutya.
mayroon siyang subok o uyok ng kanyang pagka-bato. Ayan, ang kulay niya ay kulay green na may pagka-dilaw, kasing kulay din ng kanyang balat ng kanyang katawan. Ayan o, kasing kulay. Ayan, napakaganda ito sa pampaswerte sa pananim ng mga prutas katulad ng kamuting kahoy na yung itatanim. Ang kamuting kahoy, maganda ito sa depensa rin at swerte. Dahil kahit gaano kalakas yung bagyo, hindi basta-basta matumba yung puno ng kamuting kahoy. At sa tagutom rin, kahit tag-init, basta nakatubo na yan, hindi yan basta-basta mamatay. Kaya maganda ito sa pangkabuhayan. Ayan. Kung sa proteksyon naman ang pag-usapan natin, maganda rin yan. Kahit gaano kalakas po yung mga trahedya na paparating sa ating buhay, ay nanatili ka ring nakatayo na mayroong grasya na nakabaon sa ating bulsa. Hindi tayo mawala ng pera dahil nakasimbolo po yan sa lakas ng unos, mayroon pa rin siyang laman sa ilalim ng lupa.